Viral ngayon sa social media ang pamamaril sa loob ng kilalang sikat na condominium sa Parañaque. Galit na galit nga ang pamilya ng nasawing biktima dahil sa isang video na kumalat online, makikita na gumagalaw pa nga ang biktima matapos niyang mabarilan sa ospek. Ngunit ay nga sa ilang mga netizen, hindi agad narespondehan ng tulong ng management ng condominium na nagresulta nga sa pagkamatay ng biktima. Bukod doon, naniniwala ang mga netizens na malaki nga ang pananagutan ng management ng condo unit dahil sa hindi nila agarang pag-aksyon. Galit nga ang namayani sa ilan at maraming nagkaroon ng kuro-kuro ang mga netizens na maaring buhay pa sana ang biktima kung siya ay agad na naisugod sa pinakamalapit na ospital. Ang trending nga na trahedya na ito ay nangyari sa isang resort residence sa Barangay Marcelo Green, Parañaque City. Kilala nga ang condo unit na ito dahil sa mga staycation ng iba't ibang mga turista, balikbayan at iba pa. March 4, 2026 bandang alas 7 pesado ng gabi, naglalaro ang ilang residente ng condominium sa isang basketball court. Ang court na ito ay napapalibutan nga ng bakal na bakod. Bandang 7:59 ng gabi nang biglang pumasok ang isang lalaki sa court at walang kaabog-abog na bigla na lamang namaril. Pagkatapos mabilis naman tumakas ang nasabing lalaki na nag-amok at naglakad palabas ng condominium. Ang mga residente nga ay agad na tumawag ng mga pulis at nakunan nga nila ng ilang video ang mga nangyaring krimen. Kasabay ng pagdating ng mga pulis, itinakbo naman ang 6 na mga biktima sa Parañaque Doctors Hospital. Subalit sa kasamang palad, 2 sa mga biktima ay binawian agad ng buhay. Labis namang nabahala ang iba pang mga residente ng condominium para sa kanilang kaligtasan. At para nga magbabala sa ibang tao, nagpost sa social media ang ilang residente na nakasaksi sa krimen. Kasabay nga ng pag-aalala ng ilang mga residente, nabahala din ang ilang mga netizen na tila may news blackout tungkol sa nangyaring pamamaril. Git nga kasi ng mga netizens, ang mga pinupost nilang larawan at video ay bigla na lamang nabubura. Pumalat din sa social media ang mga screenshot na tila pinabubura ng mga admin ng Facebook group ang mga post tungkol sa insidente para hindi na ito kumalat pa. Sa isang post nga, sinabi ng isang netizen na bakit parang tinatago ng management ang katotohanan at katakataka nga para sa mga residente kung paano nakapasok ang gunman na may daladalang baril sa loob ng condominium. Pero kahit na tila may news blackout, nag-viral pa din ang nakakilabot na trahedya sa social media. Bukod sa galit ng mga sospek, may hinaing din ang mga biktima sa mismong management ng condominium. Umuhanga ng emosyon at mga reklamo mula sa ilang kaanak ng mga biktima. Ayon sa kanila, masyadong maluwag ang security personnel sa pagpapapasok ng mga tao sa gusali na posibleng naging dahilan ng insidente. Pero nagtrending talaga ang storya na ito dahil ang isa sa mga biktimang nasawi ay aspiring model at actor. At kumalat nga ang kanyang video kung saan nakabulagta siya sa court, gumagalaw at tila humihingi ng tulong ngunit walang nagbigay ng agarang tulong sa kanya. Bumuhos nga ang pakikiramay para sa mga nasawing biktima na kinilalang si RJ Gonzalez, 29 years old. Si RJ ay ipinanganak sa Calamba, Laguna at nagtapos sa UP Los Baños ng kursong BS Agricultural Economics. Guwapo, sweet at going at maraming nagmamahal na kaibigan. Artistahin at mataas ang pangarap. Ganyan nga ilarawan si RJ ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Pangarap nga ni RJ na maging isang artista kaya nag-aaral pa lamang siya ng kolehiyo, sumali na siya sa isang theater group. At para nga sa kanyang pangarap, nagsumikap si RJ para makampasok sa mundo ng showbiz. At hindi naman nabigo ang lalaki dahil kalaunan siya ay naging brand endorser kalaunan. Umi-extra na din si RJ sa iba't ibang role sa mga pelikula. Bukod doon, naging host na din si RJ ng isang online bingo platform. Content creator din ang lalaki, mahilig mag-travel at mapagmahal sa hayop. Masipag at mapagmahal sa kanyang pamilya. Ganyan ilarawan si RJ ng kanyang malalapit na kaibigan. Ayon nga sa isa sa mga kaibigan ni RJ, palagi daw ito nagtatanong ng trabaho o kung ano ang pwede niyang gawin para kumita ng mas maraming pera para sa kanyang pamilya. Hindi nga makapaniwala ang mga nakakilala sa lalaki na ito ay wala na. Wala nga mag-aakala na ang simpleng paglalaro ng basketball ay magiging mitya ng buhay ng lalaking may maganda pa sana ang kinabukasan.
Labis nga ang panghihinayang ng pamilya ni RJ dahil ilang araw na lang sana ay matutupad na ng lalaki ang pinapangarap niyang maging TV host. Nananawagan nga ng hustisya ang pamilya ni RJ para sa pagkawala ng lalaki. Bukod sa sospek, nais din nilang panagutin ang pamunuan ng condominium unit dahil naniniwala silang may kakulangan ito sa nangyari. Ang ina nga ni RJ na kinilala lamang bilang Mami A at dalawa pang nabaril na biktima ay humingi nga ng tulong sa isang programa ng isang senador. Ayon nga kay Mami A, pinabayaan ng condominium management ang kanyang anak dahil nag-antay pa raw si RJ ng mahabang oras bago ito naitakbo sa ospital. Hindi din daw agad nabigyan ng paunang lunas ng guard o nurse ng condominium ang biktima na lalong nagpalala sa kanyang kondisyon. Kwento nga ni Mami A na iligtas pa ni RJ ang kasama nitong 16 years old bago siya tinamaan ng bala sa batok. Ang una raw binaril ng gunman ay lalaki na parang kumpare o kilala ng sospek na nasa labas ng court. Pagkatapos pumasok ang sospek sa loob ng court at bigla na lamang namaril ng kung sino-sino. At si RJ nga ang pangalawang nabaril ng gunman dahil siya ay malapit sa entrance. Git nga ng ginang mabait ang kanyang anak. Wala itong nakakaaway at naniniwala siyang hindi nakalita ni RJ ang gunman. Sinabi pa ni Mami A na nag-rent ng unit si RJ sa nasabing condominium unit kahit na mahal ang upa dahil sa pag-aakala na ligtas sa lugar. Base pa sa nakuhang impormasyon ni Mami A, ang mga security guard daw ng nasabing kondo ay parang relax na palakad-lakad at hindi agad rumesponde sa pamamaril. Sinabi pa ng ginang na kung maagang nadala sa ospital si RJ, baka naagapan pa ang buhay ng biktima. Wala man daw ni isang representative mula sa condominium management ang kumontak sa kanila. Magkahalong galit at hinagpis ang nararamdaman ng pamilya ni RJ at nananawagan sila sa suspect na sumuko na sa mga otoridad. Ay naman sa biktima na si alias Mark, inaantay niya ang kanyang kaibigan noon sa basketball court nang bigla niyang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Kwento nga ni Mark, 2 beses pa siyang nadapa bago siya tinamaan ng bala. Git nga ng lalaki, hindi niya kilala ang gunman at hindi pa niya ito nakikita kahit kailan. Binanggit nga niya na napakaraming biktima ng gunman at ang iba sa mga ito ay nadaplisan lamang ng bala habang ang kalaro nilang si RJ ay binawian nga ng buhay. Kwento nga ni Mark, matapos niyang mabaril, tumakbo siya at nakarating sa tower ng mga gwardya. Pero kahit na nakita na umano ng mga security personnel na may dugo sa kanyang braso, hindi daw kaagad siya binigyan ng first aid ng mga security guard. Tansya nga ni Mark, umabot sa 30 hanggang 40 minutes pa ang lumipas bago rumesponde ang medical team sa kanila. Ayon nga sa isa sa mga nabaril, ang kanyang anak ay sumailalim sa emergency surgery dahil sa tinamo nitong tama ng bala. Doble nga ang pag-aalala ng ina na maaaring maging epekto ng insidente sa mental health ng kanyang anak, lalo na at isa itong OFW na galing sa Iraq at napilitang umuwi dahil sa nagaganap na tensyon sa Middle East ngayon. Akala nga daw ng kanyang anak ay katapusan na nito. Hindi din daw makapaniwalang isang lalaki sa kanyang nasaksihan na kasama noon ang kanyang kaibigan sa basketball court. Ayon sa saksi, bigla na lamang pumasok ang gunman na pinagbabaril ang kahit sinong nasa loob. Gid pa niya, walang security staff ang rumesponde habang nagaganap ang pamamaril. Nagagalit nga ang mga netizen at mga residente kung bakit ayaw ilabas ng management ang pangalan o pagkakakilanlan ng gunman. Lalo na at pag-alagala ang suspect matapos ang pamamaril at natatakot sila na baka ito ay bumalik. Ayon naman sa mga pulis, nagkaroon na sila ng koordinasyon sa security ng management, kung saan ginawa na nga lamang isa ang exit at entrance ng condominium unit para madaling bantayan ang sinumang papasok o lalabas ng gusali. May mga kumalat din online na hindi man lamang tumulong ang management sa mga biktima. At ang nagbayad umano ng gasto sa ospital ng mga biktima ay sila mismo at hindi ang management. Panawagan nga ng mga residente at kaanak ng mga biktima ay agarang aksyon at hustisya. Sa isang post naman, sinabi nga ng netizen na marami umanong nangyayari sa loob ng condominium na hindi alam ng ibang unit owner doon. Marami na raw issue ang condominium unit at dapat din itong managot sa nangyaring pamamaril. Shinare naman ng isang unit owner ang mga larawan tungkol sa pagtitraining ng mga gwardya ilang araw matapos ang pamamaril. Git nga ng mga netizen, huli na at wala ng kwenta ang training ng mga security guard
dahil may nangyari ng krimen sa loob ng condominium. Nababahala din ang mga gusto sanang mag-staycation sa condominium at tanong nga nila, ligtas pa bang manatili doon o hindi na? Lalo na at may ilang mga balikbayan at foreigners na namamalagi dito para sa staycation. At kalaunan nagpadala naman kaagad ng email ang mga management sa mga residente nito. Sa mensahe, hinikayat nga ng management ang mga residente na manatiling kalmado at umiwas sa pagbabahagi ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Ayon naman sa biktima na si alias Jeffrey, hindi niya din kilala ang gunman at unang beses lamang niya itong nakita. Ayon pa kay Jeffrey, matapos siyang mabaril, tumakbo siya papunta sa main gate at dun lamang umano nalaman ng mga gwardya ang tungkol sa pamamaril. Sa programa, sinabi nga ng Southern Police District na tukoy na nila kung sino ang gunman. Pero sa puntong ito, tumanggi ang mga pulis na ito ay pangalanan sa publiko. Pero nabulgar sa programa na ang suspect ay napag-alamang may outstanding warrant of arrest na pala para sa kasong 2 counts of homicide. At kahit na itinago nga ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng suspect, hindi nila napigilan ang mga netizen na ilabas ang katotohanan. Dito na nga nag-viral ang mga larawan ng suspect at ang tungkol sa dati nitong kaso na pagpatay. Agad namang nagkaroon ng follow-up ang mismong sumbong ni Mami A at dalawa pang biktima ng pamamaril sa programa ng senador. Hindi nagustuhan ng senador na ayaw ibigay ng mga pulis ang pangalan ng suspect, kaya naman tinawagan sa programa ang Chief of Police ng Parañaque City Police Station. Sa programa nga na ito, formal nang pinangalanan ang nasabing suspect. Ang lalaking namaril at nakapatay ng dalawang individual sa basketball court ay kinilalang si William Maik de Guzman, 59 years old. Ayon sa mga pulis, si William ay isa ding unit owner sa nasabing condominium at ang unit ay napangalan talaga sa misis ni William. Base nga sa investigasyon, mula sa kanyang condo unit, bumaba si William sa ground floor at nagtungo nga sa basketball court. Dito na nga tila nagwala si William, nawala sa sarili at walang habas na namaril. Ayon sa mga balita, ang unang binarilang suspect na nasa labas ng basketball court ay inireklamo na ni William sa management. Kinatok umano ni William ang unit ng biktima ng madaling araw kaya nag-report siya sa management. Ayon pa sa mga pulis, 2 beses nang kinatok ni William ang unit ng biktima kaya napilitan na itong magreklamo. Sa unang beses, ang mismong biktima na ang nagreklamo at sa pangalawang beses ay anak na ng biktima ang nagsumbong sa management. Ipinatawag nga si William at ang nagreklamo sa security office. At ay nga sa teorya ng mga pulis, posibleng hindi nagkaayos sina William at ang biktima. Kaya marahil daw ay gumanti ang suspect sa biktima dahil sa personal na grudge o galit. Nag-viral din sa social media ang tungkol sa unang warrant of arrest na ni William. Ay nga sa warrant, si William ay suspect sa pagkamatay ng 2 opisyal ng Bay Breeze Executive Village Homeowners Association. Ang biktima ay 56 years old na sekretary ng Association Board of Directors at isang 42 years old na lalaki na Sergeant of Arms ng asosasyon. September 12, 2012, bandang 5:30 ng hapon, nang pagbabaril ang 2 biktima sa tapat ng guardhouse ng riding in tandem. At ayon nga sa mga saksi, pumunta daw si William sa outpost bandang 2:00 ng hapon ng araw na iyon at nakipagtalo sa sekretary tungkol sa kanyang mga bayarin sa utility. Pagkatapos, nakita si William na bumalik sa bahay nito sa loob ng village at lumabas muli ng bahay ng hapon na iyon. Napag-alaman din na dapat pa ng June 2023 ay isi-serve na kay William ang kanyang warrant of arrest at naka-address ito mismo sa condominium kung saan nga naganap ang pamamaril. Kaya nga, tanong ng mga netizen, kung merong warrant of arrest noon pa, bakit hindi siya inaresto? At nagawa pang makapatay muli ng 2 pang tao ng suspect. Kalaunan, ang larawan nga ni William ay paulit-ulit na pinost ng maraming mga netizens para sa agarang pagkahuli sa suspect. Hindi nga maiwasan ng marami na matakot para sa kanilang kaligtasan dahil may pakalat-kalat na delikadong tao na may dalang baril. Kalaunan, lumabas nga ang CCTV video kung saan makikita si William na pumasok ng basketball court at walang kaabog-abog ay bigla na lamang namaril ang mga tao. Nanghihingi nga ng tulong si Mami A na pagbayaring ang management sa pagpapabaya nito kay RJ. Naniniwala nga si Mami A na may pagkukulang ang management dahil lumalaban pa noon si RJ para sa kanyang buhay
bago siya nadala sa ospital. Subalit napakabagal nga ng responde ng security management kaya naubusan na ng dugo ang biktima. Kitpananggi ng alas 8 nangyari ang pamamaril pero alas 11 pa binawian ng buhay si RJ. Ibig sabihin lamang nito, kung mabilis na nadala sa ospital ang biktima ay nailigtas pa ito ng buhay. Nakumpirma naman sa isang maselang video na gumagalaw pa nga ang biktimang si RJ na nakahandusay sa basketball court, indikasyon na lumalaban pa ito para sa kanyang buhay. Nasabi din ni Mami A na narinig niya habang siya ay nasa ospital na ang suspect ay gumagamit at lulong pala sa ipinagbabawal na gamot. Bigo naman ang programa na makausap ang management. Nangako naman ang mga pulis na kasama sa kanilang imbestigahan ang hinaing ng mga biktima tungkol sa kakulangan ng management. At March 6, 2026, makalipas ang 2 araw, nang naaresto na ang suspect na si William. Ang suspect ay naaresto bandang alas 9 ng gabi sa isang condo unit sa barangay Moonwalk matapos ang manhunt operation na inilunsad para sa kanyang pagkakahuli. Ayon sa mga otoridad, matapos ang krimen, nagpunta si William sa Cavite para maghanap ng pagtataguan. Pero kalaunan napadpad muli si William sa Parañaque. Nakuha nga mula kay William ang 2 baril at mga bala. Hindi naman maiwasan ng mga kaanak ng biktima na sumugod sa police station para komprontahin si William. Pero talagang hindi natitinag ang suspect at nakipagtitigan pa ito sa mga biktimang nakaligtas mula sa kanyang pamamaril. Malaki naman ang pasasalamat ng lahat nang sa wakas ay naaresto na si William at hindi na sila mangangamba pa na may pagala-gala palang gunman. Matapos nga ang pagkakaaresto kay William, sumailalim muna siya sa isang medical procedure. Pagkatapos ay inihirap naman siya sa mga witness at positibo nga nilang kinilala si William na siyang gunman sa pamamaril sa condominium. At March 7 nang ipirinisinta nga ng mga pulis si William sa media. Napag-alaman na si William ay meron pang isang kaso sa Visayas pero nagkaroon ng settlement sa pagitan ng suspect at biktima. Napag-alaman nga din sa press ko na ang unang binaril at napatay ni William ay kinilalang si Edwin, 52 years old, na nakaalitan ng suspect noon pa. Ayon sa mga pulis, ang nasawing biktima ay nakatira sa 9th floor habang si William naman ay nakatira sa 8th floor ng iisang gusali. Naiingayan umano si William sa biktima na nakatira noon sa taas ng kanyang unit. At ang biktima na ito ay ang una nang nagreklamo sa management hinggil sa pagkatok ni William sa kanyang unit. Naniniwala nga ang mga pulis na naipon na ang sama ng loob ng suspect at nagkaroon siya ng tiyempo. At dito na niya ginawa ang pagganti sa una niyang binaril na biktima. Nasabi din sa press ko na matapos ang pamamaril, lumabas ang suspect sa pangunahing gate ng condominium at naglakad patungong Bikutan. Sinabi nga ng mga kapulisan na ng March 6 ng gabi, nakuha nila ang tip na si William ay maaaring nasa condominium sa barangay Moonwalk. Kaya naman agad silang nagpunta sa nasabing condominium at matagumpay nga na naaresto ang lalaki. Ayon nga sa isang saksi na si James, matagal na umanong may kinikimkim na galit si William kay Edwin. Sinabi din ni James na last year pa umano ang alitan ni na William at Edwin dahil palagi raw may naririnig na ingay ang suspect mula sa unit ng biktima tulad nga ng ingay na tila nagpupukpok. Git pa ni James, kilala daw si William sa buong building na maikli ang pasensya at magagalitin. Ikinakabahala din ni James ang mabagal na pagresponde ng security staff ng condominium nang humingi siya ng saklolo para sa biktimang si RJ. Sa kabilang banda, galit naman ang mga netizens kung bakit nakablur o nakatago ang mukha ni William na dapat ay ipakita ito sa publiko. Sa iba pang balita, sinabi nga na isang dating residente na nakaharap na niya noon si William nang naninirahan pa ito sa pinangyarihan ng krimen. Ay nga sa nagpost, si William ay madumi manamit, walang kibo at tila palaging nasa bad mood. Pag-amin din ng dating residente, siya at si William ay pareho nagmamay-ari ng unit na nakaharap sa basketball court. Pareho daw silang naiingayan sa malakas na buzzer na ginagamit sa court tuwing may laro. Sinabi din ng dating residente na naghain na siya nagreklamo sa property management at sa group chat ng building owner. Pero sa huli, tumigil na siya sa pagrereklamo at pinili na lamang lumipat ng tirahan. Sinubukan namang kunan ng salaysay si William. At ay nga kay William, totoong galit siya kay Edwin dahil maingay daw ito.
Palagi daw kasing may nagiinuman at nagkwekwentuhan ng malakas sa unit ng lalaki na nasa taas ng kanyang unit. Ilang beses na daw inireklamo ni William si Edwin pero nauulit lamang umano ang pag-iingay ng biktima. Git pa ng lalaki, palagi daw siyang inaasar ni Edwin at sinasabing ang company umano ni na Edwin ang pumaslang sa nanay ni William. Pero wala naman linaw kung ano ba ang sinasabi na ito ni William. At ayon nga din sa suspect, nagsisisi siya sa kanyang nagawa. Hindi naman daw niya gustong makapatay pero naprovoke siya dahil napipikon na talaga siya sa mga ginagawa ni Edwin sa kanya. Pero katanungan naman ng ilan, bakit pati ang ilang mga inosenteng biktima na nasa loob lamang ng basketball court ay kanya ring binaril? Base din sa investigasyon, ang target talaga ni William ay si Edwin na nasa labas ng court at nanonood ng basketball. At ayon pa sa suspect, inisip niyang baka barilin din siya ng ibang tao doon kaya pumasok na siya sa court at pinagbabaril din ang mga naglalaro para depensahan ang kanyang sarili. Iniimbestigahan naman kung bakit nakakuha pa ng pangalawang baril si William kahit na meron na siyang kasong homicide ng taong 2012. Pero napag-alaman nga na ang dalawang baril ni William ay parehong rehistrado. Sinabi pa ng mga pulis na sinubukan na nilang iserve ang warrant kay William ng taong 2024 pero bigo silang maaresto ang suspect. Ayon naman sa mga pulis, mahaharap si William sa kasong 2 counts of murder at 4 counts of first-degree murder. Sa ngayon ay nakakulong pa din si William. At para nga sa pamilya ng biktima, simula pa lamang ito ng kanilang laban para sa sinisigaw nilang hustisya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!